Hi guys, welcome back to my channel again and welcome to Pearl TV. And in this video, our topic is about bakit kailangan natin paghandaan ng pagmamagulang. Okay? So nowadays, laging nagiging topic about parenting, ganito ganyan. So, bakit kailangan natin paghandaan ng pagmamagulang? So guys, with me is a coffee. I am now sitting because I'm having my morning snack. Okay? I have just finished eating the sandwich and I decided to make a short sharing today, okay, and the discussion as well, because I'm chatting with a good friend of mine. We're talking about parenting, so it comes up into my mind that I would love to share a bit of my knowledge about parenting, okay? Bakit kailangan nating paghandaan ng pagmamagulang, okay? So nowadays, napakadaming bata sa mundo, yung ibang magulang, anak ng anak, okay? So, wala namang problema doon kasi hindi naman tayo magpapakain, sila naman, okay? Sila magpapakain, hindi tayo. Ang problema lang is, are they truly ready to become a parent for those kids that they're giving birth from time to time? So, that is the biggest question, okay? Are they, yung pusa akong ingay, kumakatok sa pinto. Ayan, yung pusa. Even taking care of a cat, you have to be prepared. Like that. Okay. So, yun yung ano dyan eh. So, for me, kailangan paghanda ng pagmamagulang sapagkat ang pagmamagulang ay hindi isang ganyan. Okay? Bago ka lumagay sa pagiging magulang, dapat naging ano ka? Naging mabuting anak ka din. Tama ba? Naging mabuting anak ka din kasi kung hindi ka naging mabuting anak, napakahirap maging magulang. Tama? Tama ba ako? What do I mean? What do I mean na hindi ka naging mabuting anak? What I mean is you need to become a good person. Okay? Siyempre, pag mabuting ang anak, you're a good person. Kaya mong irespeto yung bata. Kaya nagrespeto ka ng magulang mo, nagrespeto ka ng kapatid mo. So, syempre, pag magulang ka na, marunong ka din magrespeto sa bata. But there is a big challenges. Kasi ano yun eh, step by step yun eh. Okay, so you will be jotting down. So, bakit kailangan paghanda ng pagmamagulang? Ayan. First kasi, yung pagmamagulang, it really needs financial. Okay? Kailangan handa ka. Handa ka financially, okay? Financially. May pera ka. Kasi pag nagkaroon ka na ng anak, you have to feed the kid, the baby. You have to clothe the baby. You have to give the basic necessity of the kid. Ano ba yung pangunahing pangangailangan ng bata? Gatas. Dapat may gatas ka. Dapat healthy ka. Kasi kung hindi ka healthy, you cannot give milk. Or may mga case na kagaya ko, hindi masyado malakas yung ng gatas. So you have to give bottled milk, okay? Formula milk na tinatawag. So, yan yung sa mga unang taon ng pagiging magulang, okay? Shot muna tayo, guys. Yan yung mga sa unang taon ng pagmamagulang. Pag nagkaroon ka na ng anak kasi pag naging magulang ka, isipin mo magiging magulang. Kapag mag-asawa ka, isipin mo magiging magulang ka. So, pag naging magulang ka, the first thing to think about is finances, okay? Kailangan may pera ka. Or, you're capable of making money, okay? Not necessarily na may pera ka. You are, what I mean, hindi mo kailangan nandiyan na 1 million, 2 million para maging magulang. Hindi yon. So, you are capable enough. Okay? May kaya mo na may trabaho ka, marunong ka magnegosyo, or, yung asawa mo, kaya niyang i-provide yung pangangailangan. Kasi if you decided to become a housewife, syempre, it's the lalaki who will be the one to give you your budget for you and your kid, okay? So, ganun yun. Pero hindi ngayon lahat ng lalaki willing na, diba? Hindi lahat ng lalaki ganun ka-responsable, okay? Hindi ganun. And I'm so lucky dahil ang asawa ko ganun. Okay? And praise the Lord dahil sabi ko talaga kapag naging mabuti kang anak, ibigyan ka din ng mabuting asawa. Hindi naman na mayaman, pero mabuti. Okay? So, yun ang natin. And thank you, tatay. Thanks to my spouse. Okay? So, financially, dapat
handa kayo. Kasi ako talaga, bago ako nag-asawa, sabi ko, kaya ko na maging kagaya ng nanay ko. Ang daming challenges na pinagdaanan ng nanay ko. Na pinagdaanan. So, kaya ko na ba maging kagaya niya? Yun yung unang tumatak sa utak ko eh. So, sabi ko, hindi pa yata ako ready. So, I told my spouse then, na hindi pa ako ready. Give me 3 years more. Ihahanda ko yung sarili ko emotionally, intellectually, psychosocially, physically. Okay? So, para pag maging ina na ako, ganun ako ka-confident maging ina, di ba? Kasi the problem nowadays, many parents are not performing as parents to their children, right? May mga ibang parents nga na gusto lang na sa anak nila mag-excel sa school. It's not the kind of parenting. Okay na turuan mo yung anak mo para magano siya, pero in the sense na ang tawag dun, parang inaabuso mo na yung karapatan mo na dapat ganyan mo, diba yung ganon? Okay, dapat hindi ganon. Napagdaanan ko din yung pero I realize na mali yun. So, hayaan ko lang yung anak ko kung ano yung gagayad ko na lang siya. So, emotionally, psychologically, dapat handa tayo. Okay? So, financially, handa tayo. Ikalawa, spiritually. Ihanda mo ang sarili mo spiritually. Kasi pag naging magulang ka, kailangan, you will be the leader. Okay? Kailangan leader ka sa pamilya mo. Dadalhin mo sa tama yung pamilya mo. Sasama mo sa pagsisimba, lagi. Sabay-sabay kayo mag-aaral ng salita ng Diyos para ang pamilya ay maging isang buong pamilya talaga. Kasi merong pamilya na hindi sila buo. Mayaman sila, pero nag-aaway-away sila. Mayaman sila, pero hindi sila nagkakaintindihan. Mayaman sila, but wala silang panahon sa isa't isa. Okay? So, spiritually. Kasi pag spiritually, pag hinanda mo ang sarili mo spiritually, from time to time, you're asking from the Lord to bless you. Bibigyan ka ng mga tamang decision sa buhay mo, para pag naging magulang ka na, kung ano man yung challenge na pinagdadaanan nyo, malalagpasan nyo yan, na walang nagkakasakitan, nang walang hiwalayan, 'di ba? So, sabi nga, lagi sa center of the relationship, dapat nandun si Lord. Dapat nandun si Lord para kung may problema man, ibibigis kayo na magkasundo kayo, mag-asawa kayo. Diba? You have to find the root of the problem. Okay? Kaya nga, dapat maging handa. Paghandaan ng pag-aasawa. Hindi yan yung puntong nabuntis ka, tapos magpakasal na kayo. Sa tingin nyo, ready na kayo nun? Pero, di ba? Nyari, yung isang girl na buntis. Pinilit na magulang, magpakasal na kayo. Kasi kailangan I think, sa case na ganun, di muna no? Para sa akin. You have to think first na, ito bang lalaking to? Ito na ba talaga yung, ko? Kasi, may chance ka pang bumak-out kung hindi sa tingin mo, hindi magiging mabuting lalaki yun di ba? Kasi kung naging mabuting lalaki yung pakasalan ka muna. Yun yung mentality ko ha. Kung naging mabuting lalaki yung pakasalan ka muna. Okay? Para sa akin. Okay? So, dapat yung paghandaan. Kasi napakaraming challenges. Parenting, pagpapalaki ng anak. Paano ba yung mga estratehiya pagpalaki ng anak? Paano ba maging mabuting asawa? Paano ba i-handle ang mga problema kapag may mga cases na ganito, ganyan? Okay? Paano mo matutulungan ang asawa mo sa mga panahong down din siya? Diba? So, yun. Kailangan paghandaan talaga pag-asawa. Hindi siya parang kaning isusubo. Diba? Tama, diba? Pag ayaw mo na, mag-iluluwa mo na. May mga nabalitaan ako na buntis, nagpakasal, tapos nung nagpakasal, naghiwalay din. Diba? What's the sense of getting married at the end of the day, hiwalay, tapos may kanya-kanya ng asawa? And the kids are still young, okay? Maliliit pa yung bata. So, why am I telling these things right now? Kasi this is one of the problem talaga sa mundo ngayon. Kasi daming bata ngayon yung unguided. Diba? Ang daming batang unguided. Kapag unguided ang bata, sa tingin ba natin, maglalaki ba siya na magiging asset siya ng community? Diba? So, yun yung isipin natin. May mga kids na lumaking mabubuti kahit wala silang magulang. At kids, hindi sila na-trouble ng masasamang magulang. Diba? May mga story na gano'n na mga kids na lumaki silang mga mabuting tao without the
without parents, okay? Mas okay yun kaysa lumaki naman sila sa loob ng isang pamilya na may parent na hindi ganun ka-responsable. Right? Pero we are, discouraging, syempre, yung mga ganung ano. So, napakahalaga talaga na paghanda ng pagmamagulang. Kasi, kawawa naman yung mga bata. At yung mga bata, kapag hindi sila lumaki na hindi na-meet yung mga psychosocial needs nila, ibang klaseng bata sila paglaki nila, okay? So, this is the reason why I am giving intensity to the topic about parenting, okay? So, thank you so much guys for watching. I hope you get my point and you would love to like, subscribe, and share and comment if this is your first time here in my channel and if you want me to support back to your channel if you have a YouTube channel too. Okay, bye and God bless. Love you.